Soy, meron akong 5 signs para malaman mo kapag ginagamit ka lang niya. Number 1, lagi ka lang niya naaalala, Soy, kapag siya ay malungkot o may pinagdadaan ng sobrang tindi. Doon ka lang niya naaalala kontakin sa tuwing alam niyang kailangan niya ng masasandalan. No? Ang paggamit ng isang tao sa kapwa-tao, hindi naman palagi pera ang usapin dyan. Sometimes, pwede ring emotional support, kaya kanya sinota kasi alam niyang magaling kang magbigay ng emotional support sa kanya. Kapag nalulungkot siya, nandiyan ka palagi. Kapag kailangan niya ng masasandalan, madali ka lang lapitan. Isa rin yung bagay na yun. So kung lagi ka lang niya naaalala kapag kailangan niya ng masasandalan, isang part din yun ng ginagamit ka lang niya. Okay? Pangalawa, bumibilis mag-reply sa'yo itong taong to kapag may plano kang biling regalo sa kanya. Ayan. Kapag alam niyang meron kang bibiling regalo para sa kanya, halimbawa, tinanong mo yung size ng paa niya, okay, may clue na kagad yun. Alam niyang re-regaluhan mo siya ng sapatos o tsinelas, diba? Bumibilis siya mag-reply ngayon sa'yo. Ginagawa mo kasi your victim blaming na tinatawag. Samantala, noong wala kang planong bilan siya ng regalo, padahan-dahan lang siya mag-reply sa'yo. Minsan, kung kailangan lang niya maalala, dun lang siya magre-reply, Kapag may bibiling ka regalo, patok siya mag-reply sa'yo, doble-doble pa yung text niya sa'yo, yung chat niya sa'yo, 4-4, 5-5, isang sign din niya na ginagamit ka lang niya. Yung lalaki dapat ang sisihin mo dito, 100%. Kasi may kailangan siya sa'yo. Pangatlo, palagi ba siyang nagpaparinig ng mga bagay na material, mga gustong puntahan gamit yung shared post sa Instagram at sa Facebook? O sinesend niya sa'yo yung mga magagandang bilhin, magagandang puntahan? Alam mo yung dinadaan niya sa mga indirect message, gaya nung nakita niya sa TikTok. Uy, ang ganda na itong bag na to. Gustong-gusto ko talaga to Pangarap ko talaga itong bag na to. Yung mga ganong way, minsan parinig yan. Okay lang naman niya kung sometimes, lalo na kung magkarelasyon kayo. Paminsan-minsan lang. Kung birthday naman niya, why not? Kung anniversary niyo naman bakit hindi? 'Di ba? Pero kung napapadalas na at para bang palagi ka na lang niyang pinabibili ng mga ano-ano, para kahit na parinig lang ito, part pa rin yan na pineperahan ka lang niya o ginagamit ka lang niya. Sa tingin ko, ang tunay na lalaki, yung may cellphone. No? Lalong-lalo na kung yung sahod mo tuwing kinsenas katapusan, tapos yung send niya sa'yo ng mga magagandang bagay, yung mga parinig niya sa'yo na gusto niyang ipabili, saktong sinesend niya ng mga tuwing 15, tuwing malapit na magkatapusan, yung tipong pasahod ka na, yung ganun, parinig lang yan sa'yo, ginagamit ka lang din ng tao na yan. Alam mo naman siguro yan yung... Pero kung mabait naman siya sa'yo, again, kung mabait naman siya sa'yo, nabibigay naman niya lahat ng kailangan mo, paminsan-minsan hindi masama mga regalo ng kung ano-ano sa ating mga babae, Walang masama magbigay ng regalo, lalo na kung nagre-reciprocate naman sila, Pero kung doon lang sila magaling at nawawala sila after ma-receive yung regalo, nang gagamit lang yung tao na yan. Yung lalaki dapat ang sisihin mo dito 100%. Okay? Pangapat, kapag may binigay ka sa kanyang bagay, lagi niyang tinatanong kung magkano ito. O don't get me wrong, may mga tao nagtatanong ng magkano ba itong binili mo, baka mahal ito, nakakapanghinayang naman, baka wala ka ng pera. Okay lang yon. Pero kung yung tao madalas magtanong sa'yo, gusto niya talagang alamin yung presyo, kung expensive ba talaga yung binili mo sa kanya, may chance ang medyo gold digger itong tao na to. Gets mo? Dalawa kasi yan. Yung unang tao, nako-concern siya sa'yo, baka wala ka ng pera. Baka wala ka ng panggastos. Baka naman ang mahal kasi ng binili mo, ayaw niya ng ganon. Di baling mura lang, basta matibay, okay na siya doon. May mga ganong klase ng tao. Pero may mga klase rin kasi ng tao na tanong ng presyo sa'yo pag niregaluhan mo siya, para bang doon niya binabase yung halaga, hindi sa sentimental value, hindi ba doon sa effort ng ginawa mo, kadalasan sa mga ganyan, mayayabang. O para doon sa mga hindi nakakaintindi, sisimplihan ko. Gusto nila pag malaki na, ito Louis Vuitton to, 150,000 to, 200,000 to, bla 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 bla. No? May mga ganong klase ng tao, okay? Ginagamit ka lang yan, okay? Pag ganong klase, okay? Number 5, kapag hindi mo siya napagbigyan sa gusto niya,
natitiis ka niyang wag replyan ng ilang araw o minamanipula ka na niya, no? May mga ganong klase ng tao din, ano? Kapag hindi mo nabili yung gusto niyang bagay, sasadyain niyang manipulahin ka by hindi ka nare-replyan ng ilang araw. Ganun ba dapat? Di ba may bawal yon? May mga ganong klase ng tao. Kapag hindi nakukuha yung gusto niya, dededmahin ka na niya. Hindi ka na niya papansinin, magagalit-galitan siya sa'yo. Parte rin yan ng ginagamit ka na lang niya. Ano? Tandaan ninyo mga soy, ano? Yan yung 5 sign na inaabuso ka na niya o ginagamit ka na niya. Pero tandaan ninyo, kung aware ka sa mga bagay na ito at napapadalas yung paghingi niya sa kwarta mo, ibig sabihin nun, yung love niya, napapalitan na lang yan ng kailangan ka kasi niya as of the moment. At hindi magandang senyalis yun kung ganun ang ikot ng relationship ninyong dalawa. Dapat, gusto niya sumama sa relationship mo, hindi lang dahil nakakapag-provide ka, kundi dahil talagang ikaw yung tinitingala niyang lalaki at inaasahan niya na magbibigay sa kanya ng mga legasiya, which is yung mga baby nga ninyo o yung offspring, di ba? Hindi lang dapat puro material ang laging nakikita ng i-above mo. Dapat ina-idolize ka rin niya at talagang bukal sa loob niya, no, na pagsilbihan ka, in-nurture ka o alagaan yung mga magiging anak ninyo. Hindi dahil nakakapagbigay ka ng bags, nakakapagbigay ka ng diamond rings, hindi lang ganon, kundi dahil gusto niya rin talaga by her own heart. So hindi excuse na porke ginagawa ng mga unggoy, magpapaka-unggoy ka na rin. O galing sa puso niya yung ginagawa niya, okay? So yun yung 5 tips para malaman mong ginagamit ka na lang niya, kasi may mga taong nalilito. Minsan akala nyo sweet pa sa inyo yung babae, akala ninyo talagang mahal na mahal ka pa, kasi nga naman kung makahimas sa'yo, kung makapaglambing sa'yo, talaga namang napakaklingi, nakakalito rin kasi talaga maraming marunong na babae, marunong mag-deceive, marunong magpalambot ng lalaki hanggang sa makuha nila yung gusto nila, maraming ganyang klase ng babae. But then again, kung afford mo naman at hindi naman nasasaktan ng bulsa mo sa mga hirit niya, then go for it. Mali ko ba kung multi-millionaire ka? Mali ko ba kung 100M ang pera mo? Then go for it. Walang masama dyan, okay? Go mo lang yan, no? Pero, kung saktuhan lang din ang budget mo at medyo nahihirapan ka tapos ginagamit ka pa ng babae mo, I think hindi nakakaganda sa status mo ngayon yung mambabae pa muna. Saka na muna yan. Isang tabi mo na muna yan. Chill ka lang muna dyan, okay? Darating ka rin sa ganyan. Pero makakasama sa'yo yung klase ng babaeng ginagamit ka na lang niya through financial palagi. Dahil bukod sa hindi ka makakapag-ipon, masisira mental health mo dito. Dahil pag hindi nila nakuha ang gusto nila, yung mga ganitong klase ng babae, tuso to Kapag hindi nila nakuha yung gusto nila, papahirapan ka nila sa gusto mo. Okay, which is yung bembang, diba? Yan naman yung number 1 saka yung luto niya, hindi kanya paglulutuan, diba? No? So yun lang naman, mag-ingat ka palagi mga soy. Kung may mga katanungan pa kayo at gusto nyo humingi ng mga signs, ugali nila, akong bahala, ipapaliwanag ko lahat sa inyo yan, Comment down below lang. Stay cool.